Bago tayo mag-take out o pag-take out pa lang natin, alam natin na property na tayo ng gobyerno. And anything along the way, kung ano man, is mangyayari yan. Gipanumpa ang pagserbisyo kini ang paghulagway ni City Director sa General Santos City Police Office nga si Police Senior Superintendent Maximo Layugan sa nahimong pagsakripisyo sa gikaingong Fallen 44. Bisan pa man nga sakit hunaon ang ilang nadangatan, apan alang sa katawhan, andam gid nilang isakripisyo kini. Yes, of course. I've been, when I was still the member of the RMF, Regional Mobile Force before, I was the commanding officer of in Carmen, North Cotabato. So talagang talaga kasama sa trabaho natin. I-observe tayo, but we have to still to do our mandated task na hindi naman yung nakikisaka is hindi ka na magtrabaho. So nagtatrabaho pa rin tayo and silently nakikisa tayo sa mga ating kasamahan sa SAF. Ang future police nga kasamtangang naga-on-the-job training sa Gensan Police Office nga si Paul Gulye ang na-inspire sa kabayanihan sa SAF 44. Gani, gihimo niya kining sumbanan sa pagpadayon sa iyang damgo nga mamahimong pulis. Nagbigay siya sa akin ng inspirasyon kasi as future police officer, hindi naman nasa puso namin na pag once na nandiyan ka sa ganyang field, expected mo na any moment ma-disgrasya ka kaya kagaya sa kanila mawalan ng buhay. Pero yung bisan si Reynold Baluran Jr. nga usa-usab ka trainee isip pulis ang mipadayag sa iyang sentimiento sa maong insidente. Matud pa niini nga nakatuon siya og dakong leksyon sa maong insidente. Yung mag-isip po na bago yung gawin, tapos kung dapat katulad dito sa amin, ga-coordinate kami kung pupunta kami sa duty, ganyan. Huwag lang yung ginauna yung pera. Dapat unahin mo na ang sarili bago yung... Pero para sa amin, unahin talaga duty bago ang iba. Pero meron ka mang pamilya, dapat mag-isip ka kung anong dapat mong gawin. Usa nakatuig ang kamatayon sa 44 ka mga SAF members. Apan hangtod karon, nagpabiling labas sa panghuna-una sa katawhan ang ilang kabayanihan. Apan gikasubo sa kadaghanan ang wala pa nakabot nga hustisya alang kanila. Bisan pa man niini, padayon usab sa paghatag ang kagamhanan ug linaw sa maong insidente. It's 1 year now that the incident had happened, and I think that's why they were called, their dependents were called in Camp Crame for a certain incentives or award. As I learned, dalawa sa mga membro ng SAF ay nagawaran ng Medal of Valor. So, ganun ang ano doon. So, sana, dahil dyan sa I think we have heard from the news that merong reopening ng investigation. Opo nga po, maganda nga po yan na may panukala na i-open ulit yung investigation. Kasi nga po hanggang hindi yan nabigyan ng hindi napapanagot yung mga may kasalanan. Sinasabi nga ng mga asawa, mga parents ng mga namatay is we want justice. So yung word na we want justice na yan until just time na hindi pa mabigyan ng hustisya, andyan pa rin yan. So, tama lang yan na ma-open ulit. Faith Dandoy, Brigada News.